Umalis ang jet alas 10:30 ng gabi. Naalala ko bigla si Diana. Siya ay magiging nag-aalala tungkol sa akin na isinasaalang-alang ang school ay magsisimula sa susunod na linggo sa Lunes. Nararamdaman ko na ang lahat ng aming mga plano para sa aming mga huling taon sa kolehiyo ay magiging walang kabuluhan. Mas katulad ng mga plano ko. Napili na namin ang aming mga silid sa dorm at sinimulan itong palamutihan noong nakaraang linggo. Kinailangan ko siyang makausap, tapos si Kenny naman sa kabila. Napagkasunduan namin na bibisitahin niya ako bukas. At syempre si Mommy, doon nakasentro ang karamihan sa mga iniisip ko. Namiss ko na siya ng sobra. Dear God, sana ligtas siya. Ang panloob na bahagi ng jet ay katangi-tangi. Napakaganda at may mayaman na aura tungkol dito. Umakyat si Mr. Black para magkaroon ng privacy. Oo, sa taas. Napakaganda ng jet at hinihiling ko lamang na hindi ako magkaroon ng napakaraming problema sa sandaling ito upang masiyahan ako sa lahat. Lahat ay itim at puti. Wala pa akong nakilalang lalaking minahal ng ganito ang itim. I was losing my mind with thoughts of my mom na dahan-dahan akong umakyat para makausap ko siya pero halos lumuwa ang mata ko nang makita ko ang ginagawa ng boss ko. Oh Lord, tulungan mo ako. Nakayuko siya sa isang polished stool na naglalaman ng white powder. He was taking drugs. Kailangan kong mag-ingat dahil baka mawala ang galit niya sa akin. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at marahang ipinatong ang mga kamay ko sa balikat niya. Mr. Romano, I called out, making sure to use his real name or else he might lose his temper. Nagulat siya nang makita ako pero binigyan niya ako ng malamig na nakakamatay na tingin. Go back. One thing with my boss is, hindi siya sumisigaw. Mayroon lamang siyang partikular na paraan ng pagsasalita na ikinatakot ng lahat. Naglakas loob akong umupo sa tapat niya. Malakas ang loob ko sa labas dahil nababaliw na ako sa loob. Anong ginagawa mo? Alam mo. Kailangan kong mag-ingat para hindi siya magalit. Sabi ko, lumabas ka na. Galit siyang nagsalita at napagtanto kong he was trying not to lose his temper with me. Sobrang pula ng mata niya, nakakatakot. Tumikhim ako dahil sa substance na nasa mesa. Mali, hindi maganda sa kalusugan mo. Sa paraan ng pagtingin niya sa akin, alam kong wala na sa mga sandaling iyon ang anumang soft spot niya para sa akin. Mula sa gilid ng mga mata ko, nakita ko siyang naglabas ng pocket knife sa suot niyang black jeans. Napalunok ako. Oo, siya ay isang beast minsan. Irish, lumabas ka na. Ang kanyang boses ay mapanganib na mababa. Ngayon, tumayo ako na nanginginig ang mga paa. It's better safe than sorry. Tama ka. I should probably go have some sleep. Good night, boss. At wala pang 2 segundo ay nakaalis na ako doon. Hindi ko maaaring ipagsapalaran na putulin ang aking lalamunan ng isang adik sa droga. Nang makarating ako sa upuan ko, huminga ako ng malalim. Oh my God, nasa parehong lugar ako kasama ang isang lalaki na may kutsilyo at baril at mataas sa cocaine. Oo, sa sinabi sa akin ni Kenny, may problema si Alexander Romano. Kaya naman marami siyang inosenteng tao na pinatay. Who knows, baka subukan pa niya akong itapon sa eroplano kapag nagalit ako sa kanya. Sa isiping iyon, tahimik akong nakatulog. Naramdaman kong may tumapik sa balikat ko kinaumagahan. Ito ay ang hostess. Good morning, miss. We're about to land. Please buckle up your seatbelt. She flashed me a toothy smile and I nodded. Tumingin ako sa paligid ko. Italy. Sinong mag-aakalang lilipad ako papuntang Italy kasama ang boss ko? Pagkababa namin, nakita ko siyang naglakad pababa sa akin, hindi kasing pula ng mga mata niya kahapon. Binigyan niya ako ng walang ekspresyon na tingin at hinawakan ang kamay ko, hinila ako palabas. Okay, ito ay opisyal na nakumpirma. Galit siya. I mean, nakita ko siyang bumunot ng kutsilyo kahapon at kung hindi ako nagkakamali ay laslasin niya ang lalamunan ko. And then this morning, he's holding my hands na parang walang nangyari. I kept my thoughts to myself until my feet touched the ground and I inhaled. Italy. Lumapit ang piloto kay Mr. Black at may sinabi sa wikang Italian bago bumaling sa akin. Spero che ti diverte il tuo soggiorno qui, signora. Hope you enjoy your stay here, madam. Nakangiting sabi niya. Ngumiti ako pabalik na wala akong ideya sa sinabi niya. Maya-maya lang huminto ang isang itim na Audi sa harap namin. Iyon ang sasakyan namin papunta sa bahay niya. Tama ang hula ko simula nang lumapit dito si Mr. Black. Lahat ng tungkol sa kanya ay itim. Mga itim na kotse, itim na jet, itim na damit, itim na telepono, laptop, itim na buhok. Itim lahat. I bet itim din ang kwarto niya. At ang puso niya dahil masyado siyang walang awa. Nagmamadali akong sumunod sa kanya at sumakay sa kotse. Hindi pa rin niya ako kinakausap. Ako dapat ang magagalit dito pero siya. May problema talaga ang lalaking ito. Kahapon ng umaga, we'd shared a hug and I even kissed his cheek. Ngayon, kasing lamig na siya ng yelo. Berg. Madilim ang mga bintana kaya wala akong makita sa labas.
Pinindot ko ang button para bumaba ito ngunit hindi ito natinag. Driver, can you wind down my own window? Tanong ko pero hindi man lang lumingon yung lalaki. Para akong tanga, hindi siya nakakaintindi ng English. Binitawan ko ito at tahimik na umupo ng halos 1.5 oras. Gaano kalayo ang bahay na ito mula sa airport? Hindi ko man lang sinubukang kausapin ang Greek god sa tabi ko. Dalawa ang maaaring maglaro ng hindi pinapansin na laro. Naramdaman kong huminto ang sasakyan at binuksan ko ang pinto. Napaawang ang bibig ko habang pinagmamasdan ang magandang bahay sa harapan ko. Gaano karaming pera ang mayroon siya? Sa palagay ko ay hindi ako magsasawang itanong ang partikular na tanong na iyon. Pero paanong hindi ako kung lahat ng tungkol sa kanya ay sumisigaw ng pera? Napakaganda ng bahay at doon ko napagtantong nasa liblib na lugar kami. Mukhang homely talaga, at hindi tulad ng malaking mansyon sa New York. Well, hello Italy. Gaya ng dati na unang maglakad sa akin ang boss ko, at tahimik lang akong sumunod. Lalong gumanda ang loob ng bahay. Tapos may black girl na lumapit sa amin. Ni hindi ko nga alam kung saan siya nanggaling. She flashed me a smile na nagpaganda sa kanya kaysa dati. Para sa akin, parang nasa early 20s siya. Nilingon niya si Mr. Black. Benvenuto Pedrone di Casa. Welcome home boss. Sinabi niya sa matatas na Italian at nakaramdam ako ng selos na wala akong marinig. Nagulat ako nang ngumiti ito pabalik sa kanya. Tapos tumalikod siya sa akin. Say il benvenuto in Italia, you're welcome to Italy. Nakangiti pa rin ako since I had no idea about what she said but I guess it has something to do with my coming to Italy. Then all of a sudden, nagsalita siya. Lei non capisce quello che stai dicendo. Parler in inglese, Anna. She does not understand what you're saying, speak in English, Anna. Humagikgik siya. Va bene, okay. Pagkatapos ay sinabi niya ang ilang mga bagay sa kanya sa wikang Italian, tinitingnan ako paminsan-minsan. Ngumisi ako, so hindi pa rin siya nagbabago. Pinagchichismisan pa niya ako sa harap ko. Pinilit kong itago ang inis ko nang makita ko siyang naglakad palayo. Hi, I'm Annalisa, but I'll prefer it better if you call me Anna. Nakangiti niyang sabi. Pinilit kong baliwalain ang katotohanan na kinakausap niya ako ng kanyang boss o kasintahan, alinman, sa harap ko mismo. Irish Kate, ngumiti ulit siya sa akin na parang may natuklasan lang. What? I just realized you're in a bad mood and the fact that Mr. Romano and I speak in Italian made it even worse. Well, you have nothing to worry about. We were not talking about you. Nakangiti pa rin siya. Natuwa man ako sa sinabi niya, ayokong isipin niya na isa akong seloso na love puppy. Sinong nagsabing may pakialam ako? Kumagalpak siya ng tawa. Ang cute mo, alam mo ba? Hindi ko alam kung paano niya ginawa iyon pero nagawa kong ngumiti sa kanya, at iniikot ang aking mga mata. Anyways, I'm so excited talking to someone around my age. It gets so lonely here. Dito ka nakatira? Curious kong tanong, at umiling siya bilang pagtanggi. No, but I work here. Araw-araw akong pumupunta para maglinis ng bahay because as you know, the boss is a neat freak. Kahit hindi siya dito nakatira, he wants his house as spotless as the heavens. Sinabi niya na parang ito ang pinaka-normal na bagay. Bakit kailangan niyang maglinis ng bahay araw-araw kung walang nakatira dito? Come on now beautiful, ipapakita ko sa iyo ang kwarto mo. At kapag nakapagpahinga ka na ng maayos, we'll get to know each other since we'd be spending so much time together. Napailing na lang ako. Sorry Anna, I'll be leaving soon kapag nalaman ko kung nasaan ang mommy ko. Ipinakita sa akin ni Anna ang aking silid at ito ay kasing ganda ng ibang bahagi ng bahay. Mayroon itong Californian king-sized bed overflowing with pillows and silky sheets. The white and gold colored room just made me wish I could stay here forever, pero alam kong kailangan kong hanapin si mommy. The room smelled rich with its thick fur carpet and napansin ko din na may 2 pinto. Sa palagay ko ang isa ay humantong sa banyo at ang isa, marahil ay isang closet. Nag-excuse si Anna na maghanda ng almusal habang ako naman ay naghanap ng kahit anong simpleng damit na masusuot ko. Pumili ako ng puting crop top at sky blue na skirt. Pagkatapos ay naglakad ako patungo sa mga pintuan. Tila nahulaan ko ng mabuti dahil ito ay isang banyo. Hindi anumang uri ng banyo ang maaari kong idagdag, ito ay super classic. Pareho ang kulay nito sa kwarto, white and gold. Mukha itong isa sa mga banyong nakita mo lang sa mga 5-star hotel. It was already stocked with the right necessities. I could eat in here for crying out loud. At ang bathtub na yun, ang mga larawan kong nakahiga doon ay bumaha sa aking isipan. I took my time enjoying the bathroom while I washing myself clean. Nang matapos ako, I followed a clear path at napagtanto na humantong ito sa isang closet. Magiging maayos pa kaya ang kwarto ko. Para akong prinsesa.
Nagbihis ako at bumaba, sinundan ng amoy ng bacon at eggs hanggang sa makarating ako sa kusina. Nagluluto si Ana ng almusal. Lumingon siya nang mapansin niya ang presensya ko. Hi, you look way too beautiful in that outfit. I'm sorry if I'm talk a lot by the way. I know you're probably jet-lagged so I'll wait until you've rested enough before bombarding you with questions. Panipik. Napahagikik ako. Nagkaroon lang si Ana ng malayang espiritong iyon na kayang tunawin ang anumang anyo ng galit. Okay ma'am, mapaglarong sabi ko. Where was he anyways? Hindi napigilan ng isip ko na isipin siya. Si Ana ay naghain sa akin ng pagkain at pagkatapos magpasalamat sa kanya, umupo ako sa mesa sa kusina na handa nang kumain nang pumasok siya. Isipin ng devil at siya ay lumitaw. Ha! Nagsalita siya ng Italian kay Ana at napansin kong naglagay siya ng isa pang plato ng pagkain sa mesa at lumabas. Napalunok ako. Looks like I'll be having breakfast with the boss himself. Tahimik siyang umupo sa tapat ko, at kakain na sana nang pigilan ko siya. Ah, don't you pray before eating? Like graces? Kinakabahan kong tanong. I mean it was rude to start eating without appreciating God first. Binigyan niya ulit ako ng walang ekspresyon na tingin. Napansin kong ganyan ang tingin niya kanina. Akala ko hindi siya sasagot kaya nagpatuloy na lang ako at sinabi ang aking grace. I was just about to dig in nang magsalita siya. There's no God. Halos lumuwa ang mata ko. Don't ever say that. There's a God and He loves us. Kinagat ko ang bacon ko at napaungol. Sarap na sarap. Kakaibang mabuti dahil hindi talaga ito katulad ng karaniwang ginagawa ng mami ko. Naramdaman ko ang mga titig niya sa akin at nilunok ko ang pagkain ko saka tumingin ulit sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ganito ang tingin mo sa akin, pero hindi ko nababawiin ang sinabi ko. May Diyos at mahal niya tayo. Tumango ako at nagpatuloy sa pagkain ko. Sa gilid ng mata ko, napansin kong hindi niya ginalaw ang pagkain niya. Even if there's a God, He's dead to me. Sabi niya at tumayo na iniwan akong nakatulala. Devil ba siya o ano? Ni hindi niya ginalaw ang pagkain niya. Siguro dapat itinago ko na lang sa sarili ko ang mga tanong ko, sa ganoong paraan, kakainin niya ang pagkain niya. Lagi kong sinisira ang mood niya kahit papaano and I felt guilty. Nang matapos ako sa aking almusal, naghugas ako ng plato at dumiretso sa aking kwarto. Hindi ako makatulog. Nandyan ang mami ko, tapos college, graduation, tapos si Diana na madidismaya kapag nalaman kong umalis ako, tapos si Kenny at panghuli ang boss ko. Karamihan sa mga iniisip ko ay nakasentro sa kanya. Dapat may mali sa kanya. Bagay na nagpalamig sa puso niya na parang yelo. Bagay na lubos na nagpawasak sa kanya. Kinailangan kong malaman. Hindi ko nga alam kung kailan ako dinala ng sleepover, kagigising ko lang. Siguradong napagod sa hindi inaasahang paglalakbay. Medyo naginat, nagpa siya akong hanapin si Ana. Natagpuan ko siya sa kusina. Hi Ana. She beamed at me. You're up already. How are you enjoying Italy? Ngumiti ako pabalik sa kanya. Italy's nice Ana. Napansin kong mineral water ang gamit niya sa halip na tubig mula sa faucet. Anong meron sa pagluluto ng bottled water? Masama ba ang faucet o ano? Tumingin siya sa akin at humagalpak ng tawa. Di ba sabi ko sa'yo si boss is a neat freak, hindi siya kumakain ng pagkain na hindi gawa sa mineral water. Sa narinig ko, pinagtrabahuan mo siya noon sa New York, bakit hindi mo alam yun? Napatitig ako sa kanya, gulat na gulat. Bumalik ang isip ko sa lahat ng daan-daang bote sa storage room. Lagi ko na lang naiisip na dahil mahilig siya uminom ng tubig. First you clean his house everyday kahit walang nakatira, tapos niluluto mo lang ng bottled water ang pagkain niya, ano pa ba ang hindi ko alam? Muli siyang tumawa. Mr. Romano is a mystery, you can never know everything about him. Kahit hindi ko maiwasang isipin siya, iniba ko ang topic. So anong niluluto mo? Carbonara, sinabi niya sa akin. It's ready already. Please be a darling and go call for that hunk of a boss. Napahagikik ako. Okay, saan ang kwarto niya? Huling kwarto sa itaas na may dobleng pinto. Sabi niya at lumabas na ako ng kusina. Sinunod ko ang direksyon niya at pagdating ko doon, kumatok ako pero walang sumasagot. Kumatok ulit ako pero wala pa rin sumasagot. Sinubukan ko pang buksan pero ayaw bumukas. I gave up at bumalik sa kusina. It looks like he's gone out. Kanina pa ako kumakatok, wala namang sumasagot, walang ganang sabi ko. Binigyan ako ni Ana ng kakaibang tingin na parang may naalala lang. Oh, I'm sorry for stressing you out. He's probably in her room as usual. Malungkot niyang sabi. Whose room? Curious kong tanong. Mukhang nag-iisip ng mabuti si Ana saka siya lumingon sa akin. Katrina's room. Sagot niya na parabang nasasaktan siyang banggitin ang pangalan. Katrina, tanong ko, siya kaya ang her na lagi kong naririnig na pinag-uusapan ni Mr. Black? Sino siya?
It's Alexander's place to tell you. Not me. But if you must know, she was the best thing that ever happened to him. Tahimik niyang sabi. Binaliwala ko ang katotohanang tinawag niya lang siyang Alexander sa halip na ang karaniwang may boss, at higit na tumutok sa Katrina. At paano siya nakilala ni Ana? 4 na araw na ang nakalipas simula nang dumating kami sa Italy at ngayon ay Lunes na. Ang dapat kong unang araw sa bago kong kolehiyo. Wow! At heto ako, nasa kalahati ng mundo sa isang lugar na hindi ko alam. Well, at least I had Ana. We'd bonded well, she always have some funny story to tell me when she was around. Tapos nandun yung boss ko. Nakakagulat na parang mas pala kaibigan siya sa akin. Ngumiti pa siya sa akin kahapon. Pero hindi ko lang makalimutan si Mami. Gumugugol ako ng maraming oras araw-araw na nagdarasal na ligtas siya at makauwi na siya. Sinabi sa akin ni Mr. Black na ginagawa niya ito at magkakaroon siya ng positibong balita para sa akin. Okay, I know it sounds strange considering I have a phone, and I should have tracked her location. Well, I don't have one anymore. Bago kami bumaba ng jet, napagtanto kong wala ito sa akin. I lost it. Sinubukan kong huwag isipin ang aking nakakadismaya na sitwasyon sa pamamagitan ng pakikipag-chat kay Ana. So Ana, ang galing mong magsalita ng Italian, dito ka ba lumaki? Tumingala siya mula sa pie na ginagawa niya, ngumiti at umiling. Nope, I was born in South Africa, but when I was 5 or so, I can't really remember. My dad was transferred here, kaya lumipat kami dito and I just have to learn the language and culture. Ibig kong sabihin ay hindi na mahirap matuto dahil bata pa ako. Wow, ano ang buhay sa Africa? Curious kong tanong. Iyon ay tila gumaan ang kanyang mood. Hindi ko masyadong matindaan pero alam kong napakaganda nito dahil ang aking nakatatandang kapatid na babae ay palaging nagkukwento sa akin tungkol sa lugar. Hindi ko alam na may nakatatandang kapatid ka pala. Napaisip ako. Binigyan niya ako ng malungkot na ngiti. Rina, her name is Rina, she was. Sa sandaling iyon, pumasok si Mr. Black at hindi natapos ni Ana ang kanyang pangungusap. Napaawang ang bibig ko nang mapansin ko ang suot niya. Hindi siya nagsuot ng itim. Hindi man lang blue-black. Nakasuot siya ng light gray na 3-piece suit na perpektong nakasabit sa kanyang katawan at hawak niya ang suit jacket. Nang mapansin niyang sinusuri ko siya, nag-smirk siya dahilan para mamula ako at tumingin sa daan. Can't help it if you look sexier in this. Even though black makes you look great, this one definitely is the bomb. Napansin ni Ana ang mga ngisi at pamumula at nagsalita. Going out, boss. Tumango siya at lumingon sa akin. Go dress up, I'm taking you out. Casual niyang sabi sabay smirk. Huminto ang hininga ko ng 1 minuto. Did my boss say he's taking me out? At nag-smirk, may kumurot na sa akin. Napabuntong hininga si Ana, halatang nagulat siya, ngunit hindi higit sa akin. Ano pang hinihintay mo girl? Come on, let's get you ready. Tuwang-tuwa siyang tumili na hinila ako palabas, pero pagkatapos lang magsabi ng Italian sa boss namin. Matapos maghanap ng tamang damit sa loob ng mga 15 minuto, kinuha ni Ana ang aking 2-piece yellow flowery sundress. It was so beautiful. 1 beses ko lang ito nasuot pabalik sa Ohio. Pinaresa niya ito ng itim na black na sandals ko. Ngayon bilisan mo at maligo ka na habang dadalhin ko ang makeup set ko. Sabi niya sabay tulak sa akin at napahagikik ako na parang little girl. Can't help it if my boss asked me out. Dali-dali akong naligo at humakbang sa closet para makita at naiinip si Ana, naghihintay sa akin. Ang tagal mo, at naghihintay si boss. Natawa ako. Ana, halos tumagal ako ng 15 minuto. Mukhang mas excited ka kaysa sa akin. Pang-aasar ko sa kanya. Tumango siya. Yes, I am. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang magsuot ng anumang bagay na hindi black, sa napakatagal na panahon Irish. At ito rin ang unang pagkakataon na nakita ko siyang nagyaya sa sinumang babae. Clearly he has the hots for you. Umiling ako sa kakatawa. You're crazy. Actually it's my first time na makitang nakasuot ng ibang bagay maliban sa black, but obviously he must ask a lot of girls out. Look at him, he's a piece of hot cake. And he obviously don't have the hots para sa akin. Ang ibig kong sabihin ay palagi akong tinitingnan ng lahat bilang naive little girl. Aw, totoo naman. I mean you're really naive but cute and you have a amazing sense of dressing. But really girl, he's never asked a girl out. He's just more of a fuckboy and stuff. More like fuckman. Tumawa siya. O fuck hunk, hindi ko alam. Everything fuckable. Naiinis ako habang sinusuot ang sandals ko. Ew, keep that to yourself. Tumayo ako at tumalikod. Ano ang hitsura ko? Ngumiti siya at niyakap ako. You're so beautiful and sweet.
Just like Katrina. Tinulungan ako ni Ana sa aking makeup, keeping it low. I really wasn't a fan of makeup but I need to look more beautiful for my boss. Makakatulong ang paglabas na ito para makalimutan ko ang mga problema ko kahit isang araw lang. Paglabas namin, mas lalo akong namula nang mapansin kong sinusuri niya ako. Bahagyang napatitig ang kanyang mga mata sa nakalabas kong flat tummy. He cleared his throat and smiled at me. Ngumiti siya. Iyon ay sapat na papuri. Let's go, princess. Pagkatapos ay lumingon siya at nagsalita sa wikang Italian kay Ana. Nag-thumbs up siya sa akin nang hindi nakatingin si Mr. Black, no more like Mr. Sexy. Lumabas kami at pumunta sa Audi na ginamit namin noong nasa airport kami. Gaya ng dati, may mga gwardya na may mga baril sa buong lugar. Natakot ako pero alam kong hindi nila ako kayang saktan. Napagtanto ko na walang magiging driver. Ako lang at ang Prince Charming ko. Ngumiti ako na parang 3 taong gulang at nakatingin lang sa harapan. Humigit kumulang 20 minuto kaming nagmaneho sa labas ng mga palumpong bago namin narating ang pangunahing bayan. It was so beautiful. Nakikita ko lang ang unahan dahil madilim ang gilid ng bintana ko. Nagmaneho kami patungo sa labas ng bayan hanggang sa kami ay nasa isa pang liblib na lugar. Napansin kong pumarada kami sa isang magarbong mukhang cottage. Napatingin ako sa damit ko. Noon lang, hinawakan ni Mr. Black ang bewang ko at pinapasok ako. Napakaganda ng loob ng bahay. Napansin kong may table na para sa 2. Dinala niya ako doon. This is so beautiful, Mr. Black, sabi ko nang may pagtataka. Princess, just call me Alex already. And besides, you can call me Mr. Black today. I specifically wore this dress because of you. Panunukso niyang sabi at namula na naman ako. I love it when you blush for me. It's adorable. If I could blush the rainbow, thanks Alex. Lumapit siya at niyakap ako. You remind me so much of her. It's scary, yet comforting. Katrina, nakatulala kong tanong bago ko napigilang magsalita. Lumuwag ang pagkakahawak niya sa akin, nanlamig ang mga mata niya. Paano mo siya nakilala? I could smell his anger. Way to spoil the show, Irish. Ana, tahimik kong sabi. Sinabi sa akin ni Ana. Pangalan lang ang binigay niya, wala nang iba. Nabanggit niya lang ang pangalan. Sorry kung nasabi ko. Please don't be mad, natakot ako. Paano kung sa galit ay bumunot siya ng penknife at sinaksak ako sa pagtawag ko lang ng pangalan? Oh God! Tumingin ako sa mga mata niya na nagmamakaawa at unti-unting nawala ang madilim na tingin. It's okay, let's just enjoy our meal. Ngumiti ako ng kinakabahan. Thanks boss, I said as relief was shed over me. At least hindi niya ako papatayin. Nagsimula na kaming kumain at hindi ko na napigilan ang mga halinghing ko. Napakasarap ng pagkain, tapos biglang may naalala akong importante. Boss! Tumingala siya mula sa pagkain at tumango. Napakagwapo niya. I noticed Anna cooks your meals only with mineral water. Tahimik akong nagsimula. Tumango ulit siya. That's how I like my food. Pero noong araw na bumalik ka from Italy kasama ang girlfriend mo, ako ang nagluto ng pagkain mo, at hindi ako gumamit ng mineral water. Napalunok ako at kinagat ang manok ko. Tumigil siya sa pagkain at ngayon ay nakatingin sa akin. Ah, napansin mo ba? I mean, masasabi mo ba ang pagkakaiba? Humigop siya ng kanyang alak. Girlfriend ko. Oh, you mean Jade. So yun pala ang pangalan niya. Anyways, bumalik ako sa tanong ko. Napansin mo bang walang mineral water ang niluto ko? Tumango siya. Ngumiti ako ng nakakaloko. Nagustuhan mo ba? Masarap ba? Tiningnan niya ako ng matalim saka binago ang topic. Yellow looks good on you. Nagpout ako. Hindi niya pinansin ang tanong ko, ibig sabihin hindi masarap ang pagkain ko. Paano kung itinapon niya ito? Isang buong linggo akong nag-aaral kung paano gawin ang pagkain na yun online at hindi man lang niya ito na-appreciate. Well, at least nagustuhan niya ang outfit mo. Go girl. Thanks. Ngumiti siya tapos naging seryoso ang ekspresyon niya. I'll be leaving for Manhattan tomorrow, alone. Nasira agad ang mood ko. Ano, bakit? Iniiwan mo akong mag-isa dito. Princess, it's urgent. At makakasama mo si Ana. Tsaka may mga bantay kahit saan. Mas ligtas ka dito, Irish. Mahinahon niyang sabi. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng hiya pero alam kong tumulo ang mga luha ko mula nang lumapit siya sa akin at niyakap ako. I'll be back pretty soon, princess. May importante lang akong aasikasuhin. I need to take your mother back. Gusto mo yun, di ba? 4 na araw akong kasama mo dito para masanay ka sa kapaligiran. Let me come with you. Nagmakaawa ako. Wala akong pakialam kung nagmumukha akong isang desperado na teenager. Ayaw ko lang na nasa kalahati ng mundo na wala siya at wala akong ideya kung nasaan ang aking ina. Gusto kong hanapin ang mommy ko kasama mo. Pinasadahan niya ng mga daliri ang buhok niya na may nakakunot na noo sa labi.
That's why I'm leaving you here. Tinunton ni Roberto ang kinaroroonan niya. I need to be in New York and it's not safe for you to come with me. Naramdaman ko ang mabigat na natanggal sa balikat ko. You found my mom. Ibig sabihin kailangan kong sumama sa'yo. Umaasa kong sabi habang may tumulong luha sa pisngi ko. Umiling siya. No, you can't follow me. Delikado. Hinahabol ka nila. Kailangan mong manatili dito para sa iyong kaligtasan. Hinawakan niya ang mga daliri ko at pinunasan ang mga luha ko. Tinitigan ako ng diretso sa mga mata. Kaya kita dinala dito. Kapag wala na ako, kung sakaling may mangyaring masama, na lubos kong pagdududa na mangyayari, pumunta ka dito. Sa bahay ding ito, ikaw lang ang nakakaalam kung saan ang lugar na ito. Ibibigay ko sa iyo ang address bago ako umalis, dahil hindi mo alam ang mga daan na gagamitin kapag pupunta doon, ngunit huwag pumunta doon kapag walang seryosong nangyari. Tumango ako na parang little girl. Just promise me one thing. I don't want to break any more promises, Irish. Malungkot siyang napaatras. Umungol ako. Please Alex, just one thing. Fine, what? That you're gonna save my mother. Siya na lang ang meron ako. Hindi na ako makakain. Nawalan na ako ng gana at ganun din si Alex. Tinulungan ko siyang maglinis ng mga pinagkainan at saka kami umuwi. Tumulo ang luha sa mata ko at hindi ko na napigilan. Nalungkot ako at nasasaktan na. Napakatahimik ng biyahe pauwi at nang makarating kami sa driveway, hinawakan ni Alex ang mga kamay ko. Nagsisimula na ang dilim. Tumingin ako sa kanya, pinunasan ko ang luha ko. Mukha kasing nag-iisip siya ng husto. Kung makakapagpabuti ito sa iyo, maaari kang matulog sa aking silid ngayong gabi. Tumingin ulit ako sa kanya at bumaba ng sasakyan, tumakbo papunta sa kwarto ko. Alam kong hindi uuwi si Ana dahil alas 7 na. Nilock ko ang pinto at pumunta sa kama ko. Hinawakan ko ang unan ko at umiyak ng matagal. Umiyak dahil namimiss ko na ang dati kong buhay. Umiyak dahil wala akong ideya kung nasaan ang mami ko ngayon. Umiyak dahil kinaladkad ko siya sa aking gulo. Umiyak dahil ang isang lalaking pinili ng puso ko na matalo ay isang lalaking mafia and worst pa, iniwan niya ako dito, mag-isa. Sa isang lugar kung saan wala akong kakilala at hindi ko kayang magsalita ng kanilang wika. Nagdadalawang isip akong naligo ng pagod na ako sa pagiyak. Nang matapos ako ay humiga na ako sa aking kama para makatulog pero walang nangyari. Hindi ako mapakali. Kung ito ay magpapagaan ng pakiramdam mo, maaari kang matulog sa aking silid ngayong gabi. Umalangaw-ngaw sa utak ko ang mga salita niya, hanggang sa sumuko ako at dahan-dahang naglakad paakyat sa kwarto niya. Kumatok ako ng 2 beses at binuksan niya. Hey princess, come on in. Binigyan ko siya ng isang malungkot na ngiti at naglakad papasok. Nakasuot siya ng itim na sweatpants at kulay gray na damit na panloob. Doble ang laki ng kwarto niya kumpara sa kwarto ko at laking gulat ko na hindi ito pininturahan ng itim. Pareho itong white and gold sa akin at ang kanyang pabango ay nananatili sa silid. Pwede na akong matulog dito forever. Would you be okay if I slept on the bed with you? Tanong niya na parang hindi sigurado. Alam kong hindi pa siya handang matulog sa sopa. Napangiti ako. I don't mind. Good, sabi niya at tumalon sa kama kasama ko. Good night Mr. Black, sabi ko sa mababang tono. Bahagya siyang napatawa. Bet you won't stop calling me that a long time. Ngumiti ako ng malungkot. Sure thing. Good night, sabi ko at pumikit. Hindi ako nagsalita. Natuwa ako sa tunog ng kanyang tuloy-tuloy na paghinga at naisip kong baka natulog na siya. After about 10 minutes narinig ko siyang nagsalita. Akala ko tulog na siya. Hindi lang ang pagkain mo ang nagustuhan ko ito. Hindi lang masarap, nakaka-addict, at para lang malaman mo, mamimiss kita ng sobra kapag aalis ako bukas. Marahan niyang bulong, hinimas ang mga braso ko. Good night princess. Napangiti ako sa sarili ko matapos marinig ang sinabi niya. Nasabi niya lang yun dahil akala niya tulog na ako. Hindi maikakaila ang katotohanang mahal ko na siya. At minahal ko siya ng sobra. Sa kabilang banda, si Alexander. Pagkalabas ko ng bahay, I just couldn't stop thinking about my beautiful blonde with blue eyes. My, what happened to Katrina? She was the only person I called mine. Oo tama, kinailangan kong kalimutan ang tungkol kay Irish dahil ang pag-iisip tungkol sa kanya ay tulad ng paglimot kay Katrina. Sa buong flight ko pabalik sa Manhattan, nakatuon ako sa lahat ng impormasyong ipinadala sa akin ni Roberto. Apparently, ginamit niya ang mga fingerprints sa kutsilyo at natuklasan na ito ay isang grupo ng mga lalaki.
Natuntun niya ang kanilang lokasyon at hinihintay akong bumalik bago namin salakayin ang lugar. I swear to God na kung sino man ang nasa likod nito ay magbabayad at magbabayad ng mahal. Kinuha ko ang bag ko ng Coke. Kaka-import ko lang ng isang ito at alam kong bibigyan ako nito ng magandang pera dahil mas malakas ito kaysa sa iba. Ibinuhos ko sa stool na nasa harapan ko at dinilaan ang labi ko. Ito ang aking bagong nahanap na mapagkukunan ng kaluwagan. Yumuko ako at pinunasan ang dulo ng ilong ko dito. Kailangan ko ito ngayon para pagdating ko sa New York, makaisip ako ng mas magandang ideya na patayin ang mga stupid na kidnapper na iyon. Huminga ako ng higit pa hanggang sa hindi ko na kaya. Hindi na ako makapaghintay na ilagay ito sa market. Napakalakas nito at maaaring iparamdam sa iyo na nasa kalawakan ka. Hindi ito mabuti para sa iyong kalusugan. Ang mga salita ni Irish ay paulit-ulit na nag-echo sa aking isipan at ipinaalala nito sa akin na kung narito pa si Katrina, sinabi niya ang parehong mga bagay. Kinailangan kong tanggalin si Irish dahil palagi niyang pinapaalala sa akin ang isang tunay na taong nagmamahal sa akin ng walang pasubali. Paulit-ulit niyang ipinaalala sa akin kung paano ako nawalan ng pamilya. Kapag nahanap ko na ang kanyang ina, kailangan ko na silang pakawalan ng tuluyan. Makalipas ang ilang oras, nakarating na kami. Hinihintay na ako ni Roberto na parang napagkasunduan namin. Hey buddy, kamusta ang flight mo? Tanong niya nang may alam na smirk. Looks like you got some in the jet. Napangiti ako. Yeah, I needed it. Can't wait to slit some throats this night. Mukha naman siyang nagulat dahil tumawa ako. Hindi ako nagpakita ng emosyon sa mga tao. Tanging sina Jade at Ana lang ang nakakatanggap ng mga ngiti at tawa. Pero kamakailan lang, mas marami ang natatanggap ng Blue Eye Angel. Alam mo, ang dami mong tawa simula nang makilala mo si Irish. I think she's good for you. Napaisip siya. Inilibot ko ang mata ko. No one's good for me. When I get her mother tonight, I'm send them back to Ohio. Ngumisi siya. You can't be serious dude. What will you tell her mom? Anyways, get into the car, let's go kill some bitches. Napapaligiran na ng mga tauhan natin ang lugar. Pumasok na kami at dumiretso siya sa labas ng bayan. Nagmaneho kami hanggang sa makarating kami sa bushes. Ipinarada ni Roberto ang sasakyan at inabot sa akin ang isang loaded gun kahit na mayroon na ako. Ngumiti ako sa baril. Ito ay ang perpektong pagpipilian. Matagal ko nang mahal ang isang ito. Ngumisi siya. Now let's go send some bitches straight to hell. And you know the best part. Umiling ako, halatang kinikilig. Sinabi ko kay Dante na dalhin ang mga aso. Binigyan ko siya ng isang evil smile. Mukhang hindi ko gagamitin ang baril na ito. Can't wait to serve my dogs dinner tonight. Sabi ko sa kanya at bumaba ng sasakyan. Naglakad kami ng kaunti sa loob ng bush hanggang sa nakita ko ang isang madilim na bahay. Tumingin ako sa paligid at nakita ko ang dalawa kong lalaki. Binigyan sila ni Roberto ng senyales para ipaalam sa kanila na papasok kami. Lumapit ako sa pinto at kumatok. Nakarinig ako ng mga mahimbing na boses. Who the fuck is? Kung sino man ang nasa loob ay hindi na nakatapos ng kanyang pahayag mula nang sinipan ni Roberto ang pinto, na sinadya na nabasag ang ilong ng lalaki. Iyon ang palagi niyang ginagawa. Ang iba pang mga lalaki sa loob ay agad na naghanda ng kanilang mga baril, ngunit hindi sila sapat na mabilis mula nang magsimula akong bumaril. Ang pagiging sinanay sa edad na siyam na bumaril ay talagang nakatulong sa akin, dahil alam ko ng eksakto kung saan ako magbabaril upang magdulot ng sakit o pumatay. Bukod sa ayaw ko silang patayin ngayon, kailangan ng mga aso ko ng sariwang karne. Patuloy din ang pagbaril ni Roberto at hindi nagtagal, may 6 na sugatang lalaki na nakahandusay sa sahig. Ang kinaiinisan ko talaga ay isang taong na may hawak na baril. At lahat ng lalaking ito ay mga taong may baril sa kanilang mga kamay. Hindi man lang may bato sa amin ni isa. Napansin kong patay na ang dalawa. Too bad for them, hindi nila malalaman kung ano ang pakiramdam ng kinakain ng aso. Pumasok ang mga tauhan ko at tinali ang iba sa 4. Yumuko ako malapit doon sa may basag na ilong. Where's the woman, bitch? Mahinahon kong tanong. Sinubukan niyang duraan ang mukha ko, pero hindi ito umubra dahil dumapo ito pabalik sa mukha niya. Napangiti ako. Fuck off, bastard. Galit na ganti niya at bago ko pa mapigilan si Roberto ay sinuntok niya ulit ang ilong ng lalaki at napaungol siya sa sakit. Patayin mo ako pero hindi ko sasabihin sa'yo. Napangiti ulit ako. Oh, hindi kita papatayin. Sniper and venom wheel, sabi ko at tumawa si Roberto. Nakahandusay pa rin ang lalaki sa sahig. Sino sila? Ibang mga bastard na katulad mo. Umiling ako sa saya. No, they're my well-trained dogs. Uhaw na sila sa sariwang dugo at karne noon pa man. Tonight's their lucky night bro. Pumalakpak ako at pumunta si Roberto sa isa pa na nakatali na. Sinamaan ako ng tingin ng lalaki. You wouldn't dare. Napangiti ako. Yes, I won't. Sabihin mo lang kung sino ang nagpadala sa iyo at papakawalan kita. You can kiss my ass.
Nilabas ko ang penknife ko at ngumiti ng pilyo ng lumunok ang lalaki. Bago pa siya makapagsalita, sinaksak ko ang kanang braso niya at iniwan doon ang kutsilyo. Ayokong ilabas yun, baka mamatay siya agad. Napasigaw siya ng napakalakas. Should I still kiss your ass? Siya ay malinaw na sa sakit, ngunit matigas ang ulo. Nasaan si Grace? Naiinip kong tanong habang naglalabas ng isa pang kutsilyo. Tanungin mo ako kung ano ang ginagawa ko, naglalakad na may 3 penknife. And who the fuck sent you? Nakita kong umikot ang mga gulong sa ulo niya. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya ba o hindi. Inilapit ko ang kutsilyo sa kabilang balikat niya. This would really look good. Napaatras ako at sinaksak ang braso niya. Here. Sumigaw ang lalaki, she in the room at the end of the corridor. Nasa bulsa ko yung susi. Please let me go. Kinuha ko yung susi. Ngayon, sino ang nagpadala sa iyo? Tanong ko habang nakatingin sa huling kutsilyo ko. All this while, ang aking mga tauhan ay nanunood ng eksena sa amusement at narito ko ang aking mga aso na tumatahol sa labas. Ang iba pang 3 losers ay nanunood ng eksena sa harap nila sa katakutan. Punk ass losers. Mahal na mahal ko ang kutsilyong ito, alam mo kung bakit. Hindi ko na siya hinintay na magpatuloy. Because it's been poisoned, may kamandag ng cobra. It's gonna wipe you off the face of the earth in just 10 seconds, but 3, when I place it in your heart. Narinig ko ang pagbuntong hininga ng iba. Kinailangan ko pa silang harapin. Ngunit kailangan mo nang bumaba ang kanilang pinuno. Tinanong ko sa huling pagkakataon, sino ang nagpadala sa'yo, at bakit? Garrett, pinadala niya kami, sabi ng lalaki. Napangiti ako, just as I suspected. But you know what bro, I don't keep promises kaya hindi ka aalis sa lugar na ito. Sabi ko habang nakangiti at itinutok ang kutsilyo sa leeg niya. Iniligtas lamang siya sa isang mas kakilakilabot na kamatayan. Ang 3 pa ay sasabihin sa kanya sa impyerno kung ano ang pakiramdam ng kinakain ng mga aso. Tumayo ako at hinarap si Roberto. Alam mo na ang gagawin sa kanila. Tumawa siya. Sa wakas, buong gabi akong naghihintay ng sandaling ito. Dante, ilabas mo sila. Tumawa ako habang tinatahak ko ang kwarto kung nasaan si Grace. Nakita ko siyang nakapikit at humihikbik. Medyo sumakit ang puso ko. Siya ay nasa ganitong gulo dahil sa akin. Kinailangan kong hayaan siyang umalis at ang kanyang anak na babae bago pa huli ang lahat. Lumapit ako sa kanya at tinanggal ang tela. Tumingin siya sa akin habang umiiyak. Salamat, maraming salamat. Niyakap niya ako. Nanginginig ang kanyang katawan nang hindi mapigilan. Pero paano mo nalaman na nandito ako? Paano mo nalaman ang lugar na ito? Alam kong magtatanong siya. Ikaw ang ina ng kaibigan ko at pinuprotektahan ko ang mga taong malapit sa akin. Isang kasinungalingan pero parang totoo. Naririnig ko ang tahol ng mga aso at napangiti ako sa sarili ko. Alam ko kung ano ang nangyayari. Napatingin sa akin si Grace na kinakabahan. Dito ka na lang ma'am, babalik ako agad. Kinakabahan siyang tumango at lumabas ako para makita ang 3 bangkay. Histeryosong tumawa si Roberto. You're sick, alam mo ba? Muli siyang tumawa. Sabi ng lalaking pumatay ng isang buong pamilya gamit ang kamandag ng ahas dahil pinag-usapan nila ang kanyang club. Nag-smirk ako. They deserved it. Anyways, clear this area and get the car ready. I don't want Grace to freak out once she sees this. Do it right now. Tumango si Roberto. Sure thing boss. Pumasok ako para puntahan si Grace. Siya ay umiiyak. Nakakagulat pa rin kung paano mo nalaman kung saan lang ako hahanapin pero nagpapasalamat ako. Narinig kong papatayin nila ako ngayon at hahanapin ang anak ko. Nagdilim agad ang mata ko. Tulad ng impyerno na gagawin nila. Don't you worry about a thing now, they're no longer a threat to you. How come? Tanong niya na may halong pagtataka sa boses. Patay na sila. Napabuntong hininga siya. Huwag kang mag-alala, hindi ko sila pinatay, ang mga pulis ang gumawa. Hindi ko masabi sa kanya na pinatay ko sila dahil mahihimatay na siya sa takot. Siya ay walang muwang at marupok gaya ng kanyang anak na babae. Tumango siya bilang pag-unawa. Ibig sabihin kailangan nating magsampa ng kaso. Pero paano ang baby ko? Nasaan siya? Ligtas ba siya? Binigyan ko siya ng pagod ng ngiti. Sa palagay ko ito ay isang uri ng gene. Marami siyang tanong tulad ni Irish. Yes ma'am, she's safe. And she's in Italy. Nanlaki ang mata niya sa gulat. Italy. Tumango ako. Halika, hayaan mo akong umalis sa lugar na ito at mag-usap pa tayo mamaya. Tumango siya at naglakad na kami palabas. Hinatid kami ni Roberto sa mansyon. Ako ay sapat na matalino upang makipag-usap kay Roberto ng mahigpit sa wikang Italiano. La Porter alla Villa, la sua casa non è al sicuro. Dadalhin ko siya sa mansyon. Hindi ligtas ang bahay niya. Sinamaan ako ng tingin ni Roberto bago ibinalik ang atensyon sa daan. Questa è una buona idea, ma non le farebbe molto domani a riguardo.
Magandang ideya iyon, ngunit hindi ba siya magtatanong ng maraming tanong? Nagkibit balikat ako at tumingin sa labas ng bintana. Layla Fareba, manun mi importa. She would, but it's not like I care. Nilabas ko ang phone ko at nagbasa ng ilang impormasyon. Sono solo preoccupato per la loro sicurezza. Nag-aalala lang ako tungkol sa kanilang kaligtasan. Tumingin ulit sa akin si Roberto at inilibot ko ang mata ko. Alam ko na kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Quando tutto sarebbe finito, listo rinviendo a Ohio. When everything would be alright, I'm send them back to Ohio. Sabi ko, tumingin ulit sa bintana. Ngumiti siya at nagpalit ng gear, lumingon sa paligid. That sure sounds a lot like caring. I don't know why you're acting all tough. Muli kong inilibot ang aking mata. Don't start, Berto. I'm so tired and it's almost midnight. I need to sleep. Bahagya siyang napatawa at maya-maya, huminto na kami sa harap ng mansion. Lumingon ako at tinignan si Grace na tahimik sa buong biyahe. It's not like she could say anything since Roberto and I only spoke in Italian. Ma'am, kailangan niyo munang manatili dito dahil hindi pa ligtas ang inyong lugar sa ngayon. Hope you don't mind, sabi ko na tinutukoy ang lahat ng guard na nakatayo sa labas. Binigyan niya ako ng isang mahinang ngiti. I don't mind, tsaka wala naman akong choice. Ang gusto ko talaga ngayon ay makita ang anak ko. I'll bring her to you. Pumasok na tayo para makapagpahinga ka na. Sabi ko at pinauna ang pagpasok. Pagkatapos ilagay ang code, bumukas ang mga pinto. Pumunta na si Roberto para iparada ang sasakyan. Huminto ako at humarap sa kanya pero binigyan niya ako ng kakaibang tingin. What? I know it's none of my business but looking at you, you're so young and already this successful. Isang mansion, mag-agarang sasakyan, guards kahit saan. Dalawang bagay lang ang gusto kong malaman. Mahinahon niyang sabi. Tumango ako para magpatuloy siya. What do you do for a living, at paano mo nakilala ang anak ko? Wow, hindi ko nakitang dumating ang isang iyon. Napakamot ako sa noo ko at naglakad papunta sa minibar. Alam kong huli na para sa whiskey pero wala akong pakialam. Napatingin ulit ako sa kanya at sa mukha niya, seryoso siya sa mga tanong niya. Look Alexander, I'm grateful for you saving my life and all. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano mo nalaman kung saan ako hahanapin. At isa pa, kilalang kilala ko ang aking anak, tinatakot siya ng mga taong katulad mo. Kaya naman ako gusto kong malaman kung paano kayo naging magkaibigan. Well, some part of me was pissed because she just definition me by my wealth pero alam kong nanay siya at nag-aalala sa kanyang nag-iisang anak na babae. Huminga ako ng mahina at sumimsam sa basong nasa kamay ko. Ako ay nagmamayari ng isang hanay ng mga club, hotel at restaurant sa buong mundo. Totoo yun, ngunit hindi niya kailangang malaman ang iba pang mga bahagi. Tumango siya para mauna na ako. Hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya tungkol kay Irish. Sumasakit na ang ulo ko. Kailangan ko ng pahinga. Hindi ako nakatulog kagabi hanggang kaninang umaga at sa huli sa buong araw. Kailangan ko ng pahinga dahil nakainom ako kaninang umaga. Alexander, ikaw ba yan? Napalingon kaming dalawa at nakita namin si Jade na pababa ng hagdan. Perfect timing, Jade. Wala akong maibigay na sagot sa babae tungkol sa kanyang anak. Nako, hindi mo sinabi sa akin na darating ka. At may kasama ka pa. Lumapit siya kay Grace at ngumiti. Hi, I'm Jade. Grace, nice to meet you. Magiliw na ngumiti ang matandang babae. Lumapit sa akin si Jade at hinalikan ako sa pisngi. Ito ang mommy ni Irish, sabi ko sa kanya. Binigyan niya ako ng kakaibang tingin, nakataas ang kilay na malinaw na ang ibig sabihin noon ay si Irish, ngayon ang kanyang ina. Napangiti ako ng kinakabahan. I'll take Grace to her room then meet you in a bit para makapag-usap tayo. Sabi ko bago umalis kasama ang mommy ni Irish. Matapos masiguradong komportable si Grace sa kwarto niya, pumunta ako sa kwarto ko. Alam kong hinihintay ako ni Jade doon. Pero bago ako nakarating sa kwarto ko, huminto ako sa pinto niya. Kahit iisa lang ang kwarto namin, pagkatapos niyang mawala, nagpa siya akong ilipat ang kanyang mga gamit sa kwartong pinakamamahal niya sa mansion. Sinabi rin sa akin ni Jade na makakatulong ito sa akin psychologically na paraan kung hindi ko masyadong nakikita ang kanyang mga bagay sa lahat ng oras. Palagi kong nililinis ang partikular na silid na ito sa aking sarili. Naramdaman kong mas malapit ako sa kanya. Sana nandito ka pa, Kat. I miss you so much. Bulong ko sa sarili ko, hinawakan ang pinto at malungkot na naglakad palayo. Hinimas ko ang aking templo. Naninikip ang ulo ko. Kailangan ko ng maraming tulog kung kailangan kong maglakbay pabalik sa Italy bukas ng umaga. Oo, ayokong mag-alala masyado si Grace. At mas mabuti kong dalhin ko ang kanyang daughter ng mas maaga at paalisin sila sa akin kung saan sila ay ligtas.
Pumasok ako sa kwarto at nakita ko si Jade na nakahiga sa kama ko. Nakarobe siya at alam kong wala sa ilalim. Pero wala ako sa mood. Napakabilis mong umalis at dumating nang hindi nagpapaalam. Nag-alala ako sa iyo but then, I know you're strong enough. Anya, na naupos na may bakas ng sexual na pagnanasa sa kanyang boses. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit mo dinala rito ang mommy ni Irish. People can't find out about this place. It's not safe. Hindi nakakatulong sa akin ang mataas niyang boses. The only reason why I'm gonna have this conversation right now ay dahil aalis ako papuntang Italy bukas ng umaga. Excuse me, hindi makapaniwalang sabi niya. Napa-facepalm ako. Jade, I need to go bring Irish back so she'll be with her mom, and both can leave the country immediately. Look here, I'm super tired right now and I'm gonna be pissed if you keep talking. Well, you have to make love to me now kung maglalakbay ka bukas. She deadpanned. Nanlaki ang mata ko. Hell no, I can't and I'm tired. Naglakad siya palapit sa kama at hinubad ang robe, tumalikod ako. Kinailangan ko talagang pigilan ang whole friends with benefits. Hindi ito makatarungan sa alinman sa amin at lalo na kay Katrina. Kailangan ko ng pahinga. Mahinahong sabi ko sa kanya at pumikit, sobrang sakit ng ulo ko. It's about that stupid blonde, right? I know it's about her. You've always have a thing for blondes. Dapat kanina ko pa nahulaan. Ngayon ayaw mo na akong hawakan. Galit na sabi niya at bumangon sa kama. Sinilip ko ang isang mata ko. I have no idea about what you are saying but you sure sound jealous. Like we're an item or something. If I remember clearly, you wanted me to go after that stupid blonde, so what's all this fuss about? You know what? Pagod na ako. Good night. She was furious. I knew that but seriously, it's about time na itigil na namin ang lahat ng ito. Ang pagtulog sa kanya para malinisan ang aking isipan ay parang mali. Parang ginagamit ko siya. Kinuha ko ang phone ko at dinayal ang number ni Marcus. Kahit halos 1 AM na, wala akong pakialam. Sumagot siya sa pang-apat na ring. Ihanda mo ang jet ng 9 AM, aalis tayo papuntang Italy, sabi ko at ibinaba ang tawag. Kung aalis ako ng 9 AM, aabot ako ng 9 PM sa oras nila. Sa kaibuturan ko, sa isang madilim na sulok ng aking puso, na hindi ko alam na buhay pa, namiss ko ang maliit na batang babae na may asul na mata. At makikita ko siya sa loob ng ilang oras. Kailangan kong ibalik siya sa kanyang ina. Sa kabilang banda, si Irish. Isang araw lang siyang nawala at hindi ako makapaniwalang namiss ko siya ng sobra. Paano posible na mamiss ang isang pinuno ng mafia? Ang mamiss ang isang taong pumatay ng mga tao tulad ng mga langgam, isang taong malinaw na nagdala sa akin sa ganitong magulong sitwasyon. Hindi ko talaga alam kung bakit ko siya namiss pero ginawa ko lang. Napansin ni Ana kung gaano kalungkot ang bahay at nagpalipas ng gabi sa akin. Pinayagan pa niya akong mag-grocery kasama niya nang sabihin ko sa kanya na natatakot ako sa mga mukhang gutom na gwardya. Kahapon, tinulungan ko siyang maglinis ng bahay. Ipinakita niya sa akin ang lahat ng sulok ng bahay maliban sa partikular na silid na ito na aniya ay personal at sagrado at labas sa aking mga limitasyon. Well, alam naman ng lahat kung gaano ako ka-curious. This particular night, hindi raw siya makatulog dito dahil masama ang pakiramdam ng kanyang ama. Ngayong wala siya rito, kakaibang walang laman ng bahay. Natakot ako nung una dahil sobrang laki lang ng bahay but then, I let my curiosity get the best of me. Baka makakuha pa ako ng pagkakataon na malaman kung ano ang nasa silid na iyon bago dumating si Ana. O kahit ang boss ko, na pinaghihinalaan kung hindi nababalik sa lalong madaling panahon. Naglakad ako papunta sa pinto at huminga ng malalim bago sinubukan ang handles. Get out of here, Irish. What's in the other side of this room is none of your business. Hindi ko pinansin ang inner girl ko, at sinubukan ko ulit ang pinto pero hindi ito bumukas. Tatalikod na sana ako at babalik sa kwarto ko, napansin kong may nakasabit na susi sa isa sa mga bulaklak sa vase sa tabi ng pinto. Kinuha ko ito at sinubukan sa pinto at nakakapagtakang bumukas ito. Pumasok ako at hinanap ang switch. Nang mahanap ko ito at naon, napabuntong hininga ko. Napakaganda ng kwarto at parang kwarto ng isang prinsesa. Puno ito ng mga painting ng isang blonde. She was drop-dead gorgeous. May isa pang pinto sa kwartong iyon at nang maglakad ako papunta doon at buksan ito, huminto ang paghinga ko. Isa itong painting room. Puno ito ng mga balde ng pintura. Napagtanto ko na kung sino man ang may-ari ng kwartong ito ang gumuhit at nagpinta dito, pagkatapos ay isinabit ang mga larawan sa mismong kwarto. Bumalik ako sa kwarto at tumingin sa kisame, nakaawang ang bibig ko nang mapansin kong may painting kung sino man ang babaeng ito, doon mismo. Sa bubong. Sino ang artist na gumawa nito? Hindi pa ako nakakita ng ganito kaganda. May picture pa nga ng babaeng malaki ang tiyan, parang 7 months pregnant or so,
May hawak siyang rose gamit ang kaliwang kamay habang nasa tummy ang kanang kamay. Lumipat ako sa isang painting na nakakuha ng atensyon ko, at hinawakan ito para maramdaman ang material. Mayaman, tulad ng inaasahan ko. Tapos may nakita ako sa ilalim. Ito ay isang pangalan. No, a sentence. My beautiful Katrina, love, Alex. Nanlaki ang mata ko sa realisasyon. Kinailangan kong umalis dito. Kwarto iyon ni Katrina. Pero nang tumalikod na ako para umalis, halos mahimatay ako sa takot. Walang ibang tao sa harap ko kundi ang boss mismo. Ang kanyang mga mata ay kasing dilim ng gabi at kitang-kita ang ugat sa kanyang noo. Mukhang mapapatay niya ako. Mabagal siyang humakbang patungo sa akin, mas lalong lumalala ang pagsimangot sa mukha niya. Patuloy akong gumagalaw sa likuran hanggang sa dumampi ang likod ko sa mundo. Napalunok ako. Baka ito na ang huling araw ko sa mundo. Hindi ako makapag-isip ng maayos o makabuo man lang ng pangungusap. Bago ko pa malaman kung ano ang nangyayari, hinawakan niya ang kanyang mga kamay sa aking leeg, napakahigpit. Nauubusan na ako ng hininga at patuloy na umuubo. I'm so sorry. Nauubo na ako. Please, let me go, you're choking me. Huminto na ang paghinga ko at nang malaman kong para sa akin iyon, binitawan niya ako at umatras ng isang hakbang. Bipolar masyado, ha? Dahan-dahang bumukas ang mga mata ko, at nagsimula akong magpanik habang bumabaon sa aking isipan ang mga alaala ng kahapon. Paano kung patay na ako? Kinurot ko ang sarili ko at nang makumpirma ko ang sakit ay nagpakawala ako ng malalim na hininga. Buti na lang buhay pa ako. Sinubukan kong bumangon pero sobrang sakit ng leeg ko. Dahan-dahan akong umupo at napagtantong nasa kwarto ako. Naalala ko kung paano ako nakarating dito. Nang bitawan ni Mr. Black ang aking leeg kahapon, patuloy akong umuubo, sinusubukang huminga ng normal. How the hell did you get in here? Tanong niya sa mapanganib na mababang tono. You little bitch, sneaking around my house kapag wala ako. Bakit ka pumasok dito? Natuwa ako na wala akong boss na sumigaw. Galit na galit siya, akala ko bubunutin niya yung pocket knife na nakita kong kasama niya sa eroplano. I'm sorry Mr. Blah. Don't you even dare to call me that, snitch. Galit na sabi niya. Isang araw lang akong nawala at naghahanap ka ng mga lugar. Where the hell is Anna? Bahagya akong naubo habang patuloy na umaagos ang mga luha sa aking pisngi. Nakaramdam ako ng sobrang hiya. I'm so sorry. Gusto ko lang malaman kung anong meron dito. Hindi alam ni Ana ang tungkol dito. Pinasadahan niya ng mga daliri ang buhok niya at kahit na maganda ang dating nito, nakakatakot na ngayon. Umalis ka na rito bago pa man ako mawala at gumawa ng bagay na baka pagsisihan ko balang araw. Ngayon na. Hindi na ako nag-aksaya ng oras sa pagtakbo palabas ng kwarto at sa isip. Buong gabi akong umiyak, hawak-hawak ko ang leeg ko na sobrang sakit at miss na miss ko na si Mommy. Dahan-dahan akong bumangon sa kama at naglakad patungo sa salamin, pinagmasdan ang aking leeg. Pulang-pula pa ito at may mga linya ng kanyang mga daliri. Maya-maya lang ay nakarinig ako ng mga mahinang boses sa labas. Parang si Ana at galit na galit siya. Nagsasalita siya sa wikang Italyano at nang magsalita ang kausap, nataranta ako. Boss ko iyon. Lumapit ako sa pinto at nagsimulang mag-eavesdrop sa usapan na hindi ko naman maintindihan. Cosa diavolo ti ha preso? What the hell got into you? Narinig kong tanong ni Ana. Galit na galit siya. Sana maintindihan ko lang ang sinasabi nila. Nararamdaman ko na pinag-uusapan nila ako dahil nasa tapat ng pintuan ko ang mga boses. Avresti patutu usiderla, losay. Pwede mo siyang patayin, alam mo ba? Narinig ko siyang huminga ng malalim. Alam kong sinusubukan niyang pigilan ang galit niya. Io solo, le solo, sai, mi ha fatto arrabbiare davvero. Ako lang, siya lang, alam mo, nagalit talaga ako. Napabuntong hininga si Ana. Con si. And so what? She paused a little and I could hear the sounds of her feet moving up and down. Devi andare avanti. Lascia il tuo cuore garisca. You need to move on. Let your heart heal. Automatikong naging malambot at malungkot ang boses niya. Nunikos facile. It's not that easy. Narinig kong malungkot na sabi ni Mr. Black. God, sana maintindihan ko ang sinasabi nila. Bahagyang pumihit ang doorknob at tumakbo ako pabalik sa aking kama, hindi pinansin ang sakit sa aking leeg. Quindi rendilo facile prima di perder un'altra ragazza. Then make it easy, before you lose another girl. Narinig kong sabi ni Ana bago pumasok at isinara ang pinto. Nagkunwari akong tulog. Narinig ko ang mga yabag niya na papalapit sa kama, saka siya umupo doon. Naramdaman ko ang mga daliri niya sa leeg ko. Isang gabi lang nawala ako at kailangang mangyari ito. Malungkot na tanong niya sa sarili. Nagkunwari akong inaantok pa at iminulat ko ang aking mga mata, pekeng humikab. Ana, tahimik kong tanong.
Bakit ka pumasok doon? Binalaan kita na huwag kang pumasok doon, hindi ba? He could have killed you, for crying out loud. Galit na sabi ni Ana. That was a fact. Isang luha ang lumabas sa aking mga mata. I'm so sorry, Ana. I truly am, sincere kong sabi sa kanya. Ang tanga ko noon. Gusto kong makita kung ano ang nasa silid na iyon. Please forgive me. You should ask for Alexander forgiveness, not mine. I've known him for so many years and never have I tried to get into that room because I know it's his little sanctuary and just in one night, you go in, snooping about. Ang swerte mo at buhay ka pa at walang nakapasok sa kwartong iyon. Hindi ko na napigilan ang sarili kong umiyak. How would I even apologize to him? Alam kong galit siya sa akin. I doubt if I can stand in the same room with him right now. Bumuntong hininga ulit si Ana at niyakap ako. I'm sorry about last night. I know it was a traumatic experience for you. But right now, it's up to find a way to apologize. Galit talaga siya ngayon, so figure out something as soon as possible, before nagsisisi ka sa ginawa mo kagabi. Sabi niya at sinimulang suriin ang leeg ko. Masakit ba? Tumango ako at napangiwi sa sakit. I'm sorry kung ginawa niya iyon sa'yo. Kukuha ako ng herbal tea para sa sakit. Sabi niya at lumabas ng kwarto ko. Napa-facepalm ako at nagsimulang humagulgol. Saka ko naalala yung gabing natulog ako sa kwarto niya. Sabi niya nakakaadik ang pagkain ko. Baka pwede ko siyang ipagluto. Nagmadali akong pumunta sa banyo at naglinis ng sarili saka nagmamadaling bumaba ng hagdan at pumunta sa kusina. Kakasimula pa lang ni Ana sa pagluluto. Magluluto na sana ako at kumuha ng tsaa. Wala Ana, ako na ang magluluto ngayon. Nagulat siya tapos biglang umiling. I don't think that's a good idea right now. Tsaka sinabi mo sa akin na hindi ka magaling magluto, remember? No Ana, you have to trust me on this one. Gumawa ka na lang ng iba at ipagluluto ko siya ngayon. Please, I'm begging you Ana, just this once. Bumuntong hininga si Ana at sumuko. Naglakad siya patungo sa pinto. Sana hindi ko ito pagsisihan sa huli. Trust me you won't, sabi ko at naglakad na siya palayo. Ito lang ang pagkakataon ko, hindi ko kayang pasabugan. Spaghetti bolognese ang paborito niya at iyon lang ang lulutuin ko. Makalipas ang isang oras, natapos na ako at sa pagkakataong ito, sinigurado kong mineral water ang gagamitin. Inihain ko ang pagkain sa homely dining room. Ang isang ito ay hindi kasing laki ng nasa mansyon. Ang isang ito ay may 6 na upuan lamang. Sinigurado kong maglagay din ng bote ng paborito niyang red wine. Alam ko na ang mga bagay na gusto niya. I made sure the room had a romantic ambience then I begged Ana to go tell him ready na ang lunch niya since hindi siya nag-almusal. She insisted na ako dapat ang tatawag sa kanya since pinagluto ko siya. Habang nanginginig ang mga paa, naglakad ako papunta sa field kung nasaan siya. Nakatayo lang siya doon, diretsyong nakatingin sa harapan. Nakasuot siya ng itim na t-shirt at itim na shorts. Tamang-tama ito sa kanya. Ginawa siyang parang model. Hinangaan ko ang kanyang pangangatawan mula sa likuran. Ang lalaki ay biniyayaan ng gayong kagwapuhan. Mukha kasing nag-iisip siya ng husto. Lumapit ako sa kanya pero nanatili sa isang responsableng distansya. Sir, natigilan ako. Hindi ko kayang tawagin siyang Mr. Black ngayon. Hindi siya sumagot, hindi rin siya lumingon. Ipinagluto kita ng lunch. Ito ay lumabas na parang tanong. Hindi ako sigurado kung ano ang sasabihin. Alam kong galit ka sa akin and I deserved what you did to me last night. I'm so sorry sir. I really am. I know you hate me so much for going in there, just please forgive me. Hindi pa rin siya lumingon. Sumakit ang puso ko. Naramdaman ko ang pagtubig ng mga mata ko. Bago ko pa mapigilan ang sarili ko sa gagawin ko, lumapit ako sa kanya at niyakap siya mula sa likod, tumulo ang mga luha ko. Masasabi kong hindi niya inaasahan iyon dahil natigilan siya. I'm really sorry sir. Gagawin ko ang lahat para hindi mo ako kamuhian, humihikbi ako. Nagilty ako dahil espesyal sa kanya ang kwartong iyon. Kwarto iyon ni Katrina. Ang mga kamay ko ay nasa dibdib niya, at ang mukha ko sa likod niya. Hinawakan niya ang mga kamay ko, at dahan-dahang lumingon, humarap sa akin at hinawakan ang mukha ko. Tinignan niyang mabuti ang leeg ko, at bumuntong hininga. Hindi ko mabasa ang mensahe sa kanyang mga mata. I'm trying so fucking hard to forgive you, to let what you did slide, but you went way out of your limits this time around. Sabi niya at nagsimulang maglakad palayo, papunta sa field. Ano bang nagawa ko? Ang mga luha ko ay hindi na napigilan. Kainin mo man lang ang ginawa kong pagkain. Please, malungkot kong pakiusap. Hollywood TV.
Sa kabilang banda, si Alexander. Nagsimula akong maglakad palayo sa kanya. Kailangan kong malayo sa kanya. Kailangan kong mag-isip at mag-isip ng mabuti. Hindi ko maintindihan kung bakit naramdaman ko ang malaking buhol sa dibdib ko. Parang binitawan ko ang mga bantay ko. Bakit parang siya ang papalit sa prinsesa ko? She fucking reminded me a lot about Katrina. Napakaganda, napakawalang muwang, napakatigas ng ulo, laging may lakas ng loob na kausapin ako, iniikot ang mga mata kapag may sinabi akong hindi siya okay, at nilabas pa niya ang kanyang dila sa akin. Ngunit higit sa lahat, mayroon siyang pusong ginto, tulad ni Katrina. Nakakatakot kung paanong ang dalawa ay may maraming katulad na katangian. Blondes, asul na mga mata, matambok na labi, malalaking dibdib, malapad na balakang, malaking puwet, napakaikli at kung ano-ano pa. Bakit parang binubuhay niya ang aking Katrina? Hindi mo hahayaang mangyari iyon, Alex. Ang puso mo ay kay Katrina at sa kanya lamang. Dead or alive, huwag hayaang pumasok ang babaeng ito. Hindi siya bagay sa iyo. Yan ba talaga ang gusto mo? Sa tingin ko tama si Anna. Pagbigyan mo muna. Si Irish ay isang mabuting babae. Iba talaga ang sinasabi ng isip ko mula sa puso ko, kung may puso pa ako. Bago dumating si Katrina sa aking buhay, ako ay palaging isang malamig na hayop na pumatay para sa kasiyahan. Ang halimaw na iyon na kahit ang mga pulis ay itinago ang aking pagkakakilanlan para sa national security. Ang halimaw na iyon na hindi ngumingiti maliban kung may papatay siya. Oo, iyon ang halimaw na ginawa ng aking ama sa aking kapatid, kami ni Alessandro. Pagkatapos ay pumasok si Katrina. Nagdala siya ng mga ngiti at kaligayahan. Iniisip ko kung ano ang ginawa ko para maging karapat-dapat sa isang sweet na walang muwang na babae. I was used to random fox. Hindi kailanman nakilala ang pag-ibig. Pero pinakitaan niya ako ng pagmamahal. Palagi niyang pinangarap na maging isang prinsesa kaya ginawa ko siya. Ginawa ko siyang prinsesa. At nang ang mga bagay ay hindi na maging mas mahusay kaysa sa dati, siya ay pinatay. Pinatay ng walang awa. And the worst thing was, buntis siya sa anak ko. Nang mamatay siya, inisip ko kung ano ang maibibigay ng magandang buhay. Inalis na nito ang pinakamagandang bahagi ng buhay ko. Bumalik ako sa naging halimaw ko, nakasalubong ko lang ang isa pang prinsesa. Hindi pwede. Kinailangan kong pigilan ang sarili kong isipin siya dahil alam ko kung ano ang maaaring mangyari. Mangyari sa kanya kung kasama ko siya. Hindi ako magaling at karapat-dapat sa mga ganyang tao. They were too good for the monster that I was. May parte sa akin na gustong tumingin kay Irish katulad ng pagtingin ko kay Katrina. Tawagin mo siyang prinsesa hanggang sa siya na pala ang tunay kong prinsesa. Pero alam kong sisirain lang ako nito sa huli. Hindi ko sila may kumpara. Hindi rin makatarungan kay Irish na ikinumpara ko siya sa isang patay na babae. Siya ay isang mabuting tao. Isang anghel. Ako ay isang halimaw at ang mga halimaw ay kailangang malayo sa mga anghel. Kahit na magsisisi ako sa huli, kinailangan kong bitawan si Irish. Para sa kanyang kapakanan, bago ako tuluyang mahulog sa kanya. O nahulog na ba ako sa kanya? Hell no. Kung tatanungin mo ako, sa palagay ko dapat mong subukan at tingnan kung saan mapupunta ang lahat ng ito kaysa isipin na hindi ka mabuti para sa kanya. Umiling ako, kailangan kong mga tuwiran gamit ang aking ulo at hindi ang aking puso. Ang pangangatuwiran sa puso ay para sa mga mahihina. Ayokong ipagsapalaran ang buhay niya at ng kanyang ina, kaya naman kailangan kong ilayo sila sa akin hanggat maaari. Sa kabilang banda, si Irish. Alam kong hindi niya kakainin ang pagkain kapag hindi man lang siya lumingon. Bumalik ako sa dining room at niligpit ang mesa, nilagay ang pagkain sa microwave. Inaasahan ko lang na kakainin niya ito. Tinulungan ko si Anna na umikot sa bahay para pigilan ang sarili ko sa sobrang pag-iisip tungkol sa kanya. Iyon ay pagkatapos ko lamang inumin ang kanyang herbal tea sa ilalim ng kanyang mga mata na nagbabantay. Natuwa ako sa paglipas ng panahon. Maya-maya pa ay umalis na si Anna at ako naman ay pumunta sa kwarto ko. Hindi pa ako kumakain simula umaga. Wala akong ganang kumain. Naligo ako at sinuot ang transparent nightie ko. Hindi ko maiwasang isipin ng mami ko. Nahanap na ba niya siya? Nasa mabuting kalagayan ba siya? Nasaan siya? Ang lahat ng mga tanong na ito ay patuloy na nakakagambala sa akin at napagtanto kong hindi ako matutulog sa lalong madaling panahon. Napatingin ako sa digital clock sa kwarto, 9:50 PM na. Bakit ang bilis lumipad ng oras? Not like it bothered me anyway. Kailangan ko ng isang baso ng gatas kung matutulog ako ngayong gabi. Hindi ko nakita ang pangangailangan na magsuot ng robe dahil alam kong walang makakakita sa akin ng ganito. Malamang tulog na si Mr. Black at hindi nakapasok sa bahay ang mga guard. Naglakad ako papuntang kusina pero napatigil ako nang makita kong bukas ang ilaw sa kusina. Sigurado akong pinatay ko ito. Narinig ko ang kalabog ng mga pinggan sa kusina. Oh my goodness, may magnanakaw sa bahay.
Dahan-dahan akong naglakad at pumili ng isa sa mga lamp at saka tahimik na tinungo ang kusina. Kung sino man ang nandoon, masasaktan siya sa akin. Pagpasok ko, nakaramdam ako ng ginhawa nang makitang boss ko iyon sa loob, at kinakain niya ang pagkain ginawa ko para sa kanya. But then again, para akong dummy na may hawak na lamp. Nakaharap sa akin ang likod niya habang payapang kumakain. Stop acting like a dumbass, maglakad-lakad na may dalang lamp. Sa tingin mo, magiging stupid ang isang magnanakaw para makapasok dito? Walang pakialam na tanong niya. Napaawang ang bibig ko. Paano niya nalaman na may hawak akong lamp? For Pete's sake, hindi siya nakatingin sa akin. Bumalik ako sa sala at pinatay ang lamp, naglakad pabalik sa kusina. Pagkatapos ay pumunta ako sa ref at kumuha ng bote ng gatas. I didn't want to say anything because I know myself very well, hindi mahirap mag-blurt out ng katangahan. Ramdam ko ang titig niya sa akin at agad akong natauhan sa suot ko. Wala akong suot na bra. Namula agad ang mukha ko. Alam ko kung gaano ako kapula. Agad akong pumunta sa likod ng counter para hindi niya ako makita ng maayos. Nice nighty, casual niyang sabi. Nagsalin ako ng gatas sa baso at ininom sa kalahati. Thank you, I really wanted to say something. Kinailangan kong kausapin. Gusto mo ang pagkain? Tumango siya, wala pa ring ekspresyon sa mukha. Galit ka pa rin sa akin. Kailangan kong mag-Fred ng maingat. Umiling siya, at least hindi siya. Napangiti ako ng bahagya. Kailangan kong malaman ang tungkol sa kinaroroonan ng aking ina. Pwede ba akong magtanong? Marami ka ng tanong, bakit ngayon pa kukuha ng permission? Tanong niya pagkatapos uminom ng tubig. Inipit ko ang isang hibla ng buhok ko sa likod ng tenga ko. Tama siya, nahanap mo na ba ang mommy ko? Tumango siya at parang ang bigat ng lahat ng problema ko ay inaalis sa balikat ko. Nagpakawala ako ng hininga na hindi ko alam na pinipigilan ko. She's in good shape. Pero pagbalik natin sa Manhattan, I'm sending you both back to Ohio. Nanlaki ang mata ko. Ano? Kailangan na ninyong umalis. Sabi niya na parang wala lang pakialam sa opinyon namin. Umiling ako at umalukip-kap sa harap ko. Alam kong mawawala na ako ng pasensya sa kanya. Hindi mo kami pwedeng paalisin na lang, mister. You just don't make such decisions. I have school and my mom has a job. We left Ohio for personal reasons and you just feel like you can send us back. Tumingin siya sa akin. Halatang nagulat ako nang magsalita ako sa kanya sa ganoong paraan. Watch your tongue when talking to me. We're not mates. Ang lakas ng loob nitong lalaking to. Well, watch your decisions. I don't know what's wrong with you. Tingin mo ba ikaw lang ang may bruised feelings dito? Nung una muntik muna akong masagasaan, tapos pinawalan mo ako ng trabaho, pinilit mo akong magtrabaho. Ikaw, nakuha mo ako sa gulo mo, kinaladkad mo rin ang mami ko, dinala mo ako sa Italy at ngayon gusto mo lang kaming ibalik sa Ohio. Paano ang aking mga kaibigan? Hindi mo ako pag-aari kaya hindi mo ako makontrol, galit kong ganti. Sa kanya, mapayapa ang isang minuto at ang sumunod, hindi ko na alam. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa akin. Baka PMS ko yun. Siguradong PMS ko yun. Pero alam kong masarap ilabas lahat ng frustrations ko. Pinasadahan niya ng daliri niya ang buhok niya at alam kong pinipigilan niya ang galit niya pero wala akong pakialam. Umalis ka na at final na yan. You know what? You're sick, you're crazy in the head. I'm not gonna waste my time talking to a mentally deranged person like you. Hindi ko nga alam kung saan ako nakakuha ng lakas ng loob para kausapin siya ng ganito. Tiyak na PMS ko ang nagre-react. Hindi ko nga alam kung ano ang pumasok sa akin. Humakbang siya palapit sa akin, nandidilim ang mga mata. Bawiin mo yan. Umiling ako, sasabog na ang puso ko sa dibdib ko dahil sa takot. Kinilabutan ako, o kaya naman, I still managed to ask. Lumapit siya sa akin, sabay dahan-dahang hakbang. Nakasandal na ako sa counter kaya hindi natatakbo. Napalunok ako, papatayin niya ako, na alam kong sigurado. Inilabas niya ang kanyang kutsilyo mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga mata ay madilim na parang gabi. Hindi ko magawang isipin ang aking huling dasal, namumuuna ang mga luha sa aking mga mata. Inilapit niya ang kutsilyo sa aking leeg, na naging dahilan upang hindi ako makalunok. Dear God, please help, tulungan mo ako. As if on cue, tumunog ang phone niya. Alam kong importanteng tawag iyon dahil umatras siya at lumabas ng kwarto para sagutin iyon. Lalaking malapit, mamamatay na ako. Nagtipto ako sa pinto at sinubukang pakinggan ang sinasabi niya. Wala sa tabi ko ang swerte dahil nagsalita siya sa ibang lengguwahe, I think Russian or something, cause it didn't sound like Italian. Tumango siya sa sinasabi ng kausap, lalong lumakas ang hawak niya sa penknife na iyon. Sa wakas may nasabi siya sa English. Don't kill him, I love to do the honors myself. I'll be there in 45 minutes.
Tinakpan ko ang bibig ko gamit ang mga kamay ko para hindi makahinga. Ano sa mundo ang mali sa lalaking ito? Pinatay niya ang mga tao na para bang walang kabuluhan. Naputol ang paghinga ko nang lumingon siya sa akin. I'm not done with you yet. Don't even think of runaway, else makakalimutan mo ang mom mo. Sabi niya sa galit na boses at naglakad patungo sa kwarto niya para maghanda para sa misyon niya, sa tingin ko. Makalipas ang ilang sandali, naglakad siya pabalik sa hagdan, pinalitan niya ang kanyang damit mula sa itim na short sa itim na mahabang pantalon at nagsuot ng itim na jacket. Bakit siya nahumaling sa itim? He looked at me for some time, and I blushed because I noticed na medyo nakapatong ang mga mata niya sa boobs ko. Oh God, bakit ako pumili ng isang skimpy nightie sa pangalan ng aking boss ay tulog? Inipit ko ang isang hibla ng buhok ko sa likod ng tenga ko at napalunok. I thought he gonna say something but he just walked away, breaking my heart in the process dahil alam kong gagawa siya ng murder. Hindi ako makatulog kahit nasa gatas na nainom ko kanina. Nag-aalala ako sa mami ko. Saan sa mundo siya nananatili? Ano ang sinabi sa kanya ni Mr. Black? At ngayon gusto niyang bumalik kami sa Ohio, kung saan ang mga alaala ng dad ay patuloy na nakakagambala sa amin. Tapos si Mr. Black mismo. Masama ang kutob ko sa outing niya. Hindi ko ito maalis, sa kabila ng pagsisikap ko. Bakit kailangang walang puso ang isang gwapong lalaki? Sino si Katrina at ano ang ginawa nito sa kanya para maging bitter siya? Tumalikod ako at humiga sa kama, sinusubukan kong labanan ang insomnia na ito. Tinignan ko ang orasan, 3:38 AM at hindi pa rin siya bumabalik. As if on cue, narinig ko ang pamilyar na tunog ng pag-andar ng kanyang sasakyan at ang malakas na kalabog mula sa marahas na pagsara ng pinto. Dali-dali akong pumunta sa bintana ko at sumilip. Buntong hininga ang lumabas sa bibig ko nang makita ko siyang nahihirapan. Tinulungan siyang tumayo ng isang guard. Sa nakikita ko, duguan siya sa kanang bahagi. Oh my goodness, anong nangyari sa kanya? Without thinking twice, I rushed downstairs and when he looked up at me, he rolled his eyes. Always the rude one. Anong ginagawa mo sa pagkakataong ito? Tanong niya na halatang nasasaktan. Turn ko naman na iikot ang mata ko. Unti-unti kang namamatay at ang pag-aalala mo ay kung bakit ako gising. Tanong ko. Naglakad ako papunta sa guard. Pwede mo na siyang iwan, ako na ang bahala dito. Tumango ang guard at binitawan ang braso niya. Gusto ko siyang hawakan pero umiwas siya. Huwag mo akong hawakan, hindi ko kailangan ng tulong mo. Dumura siya. Hindi lang rude pero egoistic din. Napabuntong hininga ako. Narinig ko yun. Galit na sabi niya. Muli kong inilibot ang aking mata. Lagi mong naririnig ang lahat. Hindi kakaiba. Sinubukan niyang lumayo ngunit napamura siya sa sakit. Tiningnan kong mabuti at napagtanto kong tama ito ng baril at nasa kanang braso niya. Nagmamadali akong lumapit sa kanya. Oh my goodness, what in the world happened to you? Hindi siya sumagot pero wala rin akong pakialam. Kailangan mo ng tulong. Kailangan nating pumunta sa ospital. Pwede bang manahimik ka na lang kahit minsan lang? And no, I'm not going to any damn hospital, so mind your own business. Matigas na sabi niya at napaatras ako. Binitawan ko ang braso niyang nakasabit sa balikat ko, handang dalhin siya sa kwarto niya. Fine, proud head. Here I am trying to help you and you're acting all tough. Have it your way. Napangisi ako at naglakad papunta sa aking kwarto, kinakalampag ang pinto sa proseso. Ang taong iyon ay nangangailangan ng tulong psychologically. Malinaw na hindi siya okay. Sino ang may tama ng bala at tumanggi sa tulong medikal o tulong? Maaari siyang mabulok sa sakit para sa lahat ng aking pag-aalaga. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay ibalik niya ako sa Manhattan. Talaga Irish, hahayaan mo na lang siyang mamatay sa sakit. Ang dalawang mali ay hindi kayang gawing tama. Siya yung mayabang dito, ikaw yung humble. Kailangan niya ng tulong, at ikaw lang ang makakatulong sa kanya ngayon. I hate my inner girl for always pricking my conscience. Pero tama siya, ang lalaki ay malinaw na nangangailangan ng tulong. Binitawan ko ang aking pride, kinuha ko ang aking maikling pink na robe at isinuot ito, naglakad patungo sa kanyang silid. Kumatok ako at hindi ko na hinintay ang sagot niya, pumasok na ako. Nagulat ako sa nakita kong nasa harapan ko. Andan siya, nakatayo sa harap ng wall-sized niyang salamin. Mayroon siyang isang pares ng medical scissors sa kanyang kaliwang kamay at ipapadala niya ito sa kanyang braso. Hayaan mo akong tulungan ka. Sabi ko hindi ko kailangan ng tulong mo, sambit niya. Please, hayaan mo lang akong tulungan ka. Magsasalita pa sana siya pero pinutol ko na. Kung tutulungan kita, pangako hindi na kita tatanungin, ever. Tila nakuha nito ang kanyang atensyon. Never ever. Tumango ako. Yup, no questions. Bumuntong hininga siya at sumenyas na lumapit ako at inabot sa akin ang gunting. Don't kill me, dahil kilala kita at masyado kang clumsy para sa gusto ko.
Iniikot ko ang aking mata, hindi pinansin ang mga panlalait niya. Hinding-hindi magbabago ang lalaki. Ito ay maaaring masakit ng kaunti. Sana ay na-sterilize mo ang gunting na ito. I did sterilize it. And as for the pain, just go on what you can do. It can't possible hurt more than it hurts now, casual niyang sabi. Nag-smirk ako, matigas na lalaki. Naglaan ako ng oras upang tingnan kung saan eksakto ang bala, then dahan-dahang ipinasok ang gunting sa braso niya, napaungol siya sa sakit. Nagtataka ako kung paanong hindi siya lumuluha o sumisigaw dahil kung ako ang nasa sapatos niya, ang mga huling kapitbahay sa block ay magpapatotoo na ako ang pinakamalakas na sumisigaw. Maingat kong hinawakan ang bala gamit ang gunting at dahan-dahan kong hinugot. Maraming dugo ang umaagos. I'm sorry kung nasasaktan ka, sabi ko nang umungol na naman siya. Nilabas ko ang gauze at nilinis ang sugat niya, saka ko binuhusan ng spirit. Napasigaw siya ng bahagya. Nagpakawala ako ng hininga na hindi ko alam na pinipigilan ko. At least tao siya since nakakaramdam siya ng sakit. Ginumot ko ang sugat sa paraang itinuro sa akin ng aking ina, sa mga kaso ng emergency. Sinong mag-aakala na kaya kong magtahi ng katawan ng tao? Pero ginawa ko. Ginumot ko ng mabuti ang sugat at tinakpan ng puting benda. Pagkatapos ay gumamit ng isa pang benda at hinawakan ang kanyang mga braso na ipinapasa ito sa kanyang ulo. Hindi na niya magagawang ituro sa akin ang penknife na iyon gamit ang hindi kumikilos na kamay. Ha! Isang punto para sa akin. Nang matapos ako, kinuha ko ang mga gamit ko sa sobrang laki ng banyo niya, lumabas at nilinis ang dugong kinatatayuan namin at naghugas, dinidisinfect ang lugar. Alam kong mas gumaan ang pakiramdam mo ngayon kahit tinanggihan mo ang tulong ko. Pang-aasar ko sa kanya nang nakangiti. Sa kabilang banda, mas naramdaman kong tinulungan ko siya. At alam ko rin na hindi mo sasabihin sa akin kung ano ang nangyari sa iyo, ngunit hindi mahalaga iyon, I'm gonna mind my own business. However, you need to take some painkillers and antibiotics para gumaan ang pakiramdam mo. Good night sir, sabi ko sa kanya at nagsimulang maglakad palabas, may munting ngiti sa labi. Thank you princess, agad akong huminto at lumingon. Sinabi lang ba sa akin ng makapangyarihang Alexander Muccino Romano ang thank you? Hindi niya sinabi iyon, hindi ko man lang inaasahan na sa kanya iyon kaya lumayo ako. Napangiti ako ng bahagya, kahit na alam kong hindi mo sinasadya iyon, o marahil ay naghahalusinate ako, alinman sa mga paraan. You're welcome, sabi ko sabay ngiti. Ngumiti siya sa akin, hinawakan ang mga braso niya. No really, you're not hallucinating, and I mean what I said. Thank you. Oh boy, ako lang ba o medyo lumukso lang ang puso ko sa saya? At dito na po, nagtatapos ang part 15 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.